Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Zamboanga Peninsula na alarma sa paglobo ng kaso ng HIV sa rehiyon. 34 na matagal nang nawawalang mga sabungero, patay na ayon sa isang testigo. PBBM tiniyak na magbibigay ng fuel subsidy kung sakaling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. MMDA pinag-iingat ang publiko sa Peking NCAP violations website. BI pinadeport ang 100 illegal POGO workers. At petisyong asylum ni Harry Roque sa Netherlands hindi ipinagkaloob. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, naalarma ang health officials ng Zamboanga Peninsula kasunod ng paglobo ng naitalang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa rehiyon. Ayon sa datos ng Department of Health Region 9, nasa 57 HIV cases kada buwan ang naiulat nitong unang quarter ng taon. Higit na mataas kumpara sa naitala sa parehong quarter noong 2024. Tinatayang nasa higit 4,000 katao ang mayroong HIV sa Region 9 kung saan nasa higit 2,000 lamang ang na-diagnosed. 95% naman sa mga pasyente ay lalaki. Kinumpirma naman ang Provincial Health Office ng Agusan del Sur nitong Miyerkules ang unang kaso ng monkeypox o mpox sa lugar. Ayon kay Provincial Health Jacqueline Mombil, bumiyahe ng Davao City ang pasyente at nagkaroon ng pimple-like rash sa kanyang mukha. Kasalukuyan nang naka-isolate ang pasyente at binabantayan na rin ang mga close contact nito. Nagpaalala rin ng otoridad sa publiko na sumunod sa preventive measures kabilang ang pag-iwas ng skin-to-skin contact sa mga individual na nagpapakita ng sintomas ng mpox. Iniulat po ng Embahada ng Pilipinas sa London na kabilang ang mga kababayan nating Pilipino sa mga tinatarget ng racist riot sa Ballymena, Northern Ireland. Nagsimula ito nang may ulat na umano'y sexual assault sa isang batang babae ang dalawang Romanian teenager. Sa kasagsagan ng kaguluhan, sinunog ng mga rioters ang ilang bahay at sasakyan kabilang ang pag-aari ng isang Pilipino. Itinuturing itong racist thuggery. Ikinababahala ng Embahada ang sitwasyon ng mga nadawit ng mga inosenteng Pilipino kung saan inaalarma ang mga Pinoy sa Ballymena at kalapit pang lugar na maging mapagmatsyag at huwag mag-atabiling humingi ng tulong sa Embahada kung kinakailangan. Isiniwalat naman ng isang akusado ang tunay na kinahinatnan ng mahigit 30 mga nawawalang sabungero. Anya pinatay at ibinaon sa isang lawa ang mga labi. Ang detalye sa ulat ni Francis Riudique. Ang matagal ng misteryo ng biglaang pagkawala ng 34 na mga sabungero ay nabuksang muli. Isiniwalat ng isang nagpakilalang testigo na isa ring akusado na patay na ang naturang mga sabungero. Pasintabi po dahil sa sensitibong mga impormasyon. Ayon sa suspect na kinilalang si alias Totoy, ibinaon ang mga labi ng mga sabungero sa Taal Lake. Bago ito ay binigti ang mga sabungero sa pamamagitan ng tie wire o alambre. Kaya naman mahihirapan umano ang mga pulis na kilalanin ang mga labi ng mga biktima. Hindi lamang umano 34 ang pinatay, kundi tinatayang 100 ang naging biktima. Ayon sa kanya, ang mga biktima ay mga nandaraya sa sugal, kaya naman itinurn over sa isang grupo para patayin. Nagpa siya umanong makipagtulungan ang suspect dahil sa mga pagbabantang natatanggap niya. Pati na rin umano ang pagbibigay hustisya sa mga naging biktima. Handa naman umanong makipagtulungan si Totoy sa investigasyon at isisiwalat niya rin umano kung sino ang mastermind. Itinuturing naman itong welcome development ng PNP at NBI. Tiniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng suspect. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Magtatayo ng establishmento ang pamahalaan ng Israel sa Medical Center Pasig City. Inaasahan na ito ang pinakamalaking proyektong pangkalusugan sa bansa. Pinirmahan ni Israel Ambassador Ilan Flas at Health Secretary Teodoro Herbosa ang joint communique na nagpapakita ng kooperasyon ng dalawang bansa sa naturang proyekto. Ang wellness center ay magbibigay solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating mga kababaihan, kasama na rito ang pagbubuntis, kalusugan ng mga bata at psychosocial na suporta. Sa ating ulat panahon, isang low pressure area ang nabubuo sa kanlurang bahagi ng Bacnotan, La Union. Samantala may intertropical convergence zone naman ang nakakaapekto at magpapaulan sa Timog Mindanao. Easterlies naman ang mananatiling aktibo sa Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senator Tulfo, nais magkaisa ang mga ahensya sa pagtugon sa mga naiipit na OFW sa Israel-Iran war. DA at PNP magkatuwang sa pagsugpo sa smuggling ng agricultural products. PBBM, tiniyak na magbibigay ng fuel subsidy kung tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.